still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So ayan guys, for today's video is a busy day dahil marami tayong ginagawa. Kung mapapansin nyo dito, naglilinis-linis ako dito dahil ng mga nakaraan at maraming bumibisita rito sa ating top yard. At bawas kalat lang muna tayo konti. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung paano nga ba natin maiiwasan yung mga mortality at cannibalism dito sa ating mga area. Sa setup nyo, sa lahat, lalo na sa mga craylings do, dahil usually yan yung madalas na nagkakaroon ng cannibalism dahil hindi sila sabay-sabay na lumalaki. So pag-uusapan natin yan guys at update na rin natin yung top yard natin dito. So tara, let's go! So guys, ayan, isang magandang araw ulit sa inyo. At yun nga, so check muna natin tong ating trapal pond na kung saan ito yung pinakaunang layer. So mapapansin nyo yan, may mga lumot-lumot na siya. So ngayon guys, i-harvest natin lahat ng mga craylings natin at ita-transfer natin dito. So isa-sizing natin sila base dun sa mga laki nila para maiwasan natin yung cannibalism. So marami tayong craylings ngayon na nakaabang at i-harvest. So uno na yung tang na nandito. At marami tayong mga buried female ngayon na ita-transfer. So bali ang mangyayari yan guys, lahat ng buried female natin dito sa mga tang na to. At ganun din dito, kukunin natin yan guys at ita-transfer natin papunta dun dito sa isolation tank natin. Ayan, kung mapapansin nyo. So lahat naman ng mga buried female natin dito na which is may mga nag-harvest na sila ng mga craylings. So kukunin natin lahat ng mga craylings dito sa mga tank na yan at ita-transfer naman natin dito sa trapal pond. And then yung mga female natin na nandito na mga buried female, ilalagay na natin siya again dito sa ating main tank na kung saan ito yung breeders rack natin dito. So yan, ibabalik na natin sila dyan kasi marami na mga craylings yung nag-hatch ngayong araw at pwede na nating i-transfer. So dito naman, dako naman tayo dito guys. Makapansin nyo dito, sobrang dumi niya na at marami na ritong mga craylings no, na naglalakihan at hindi sabay-sabay yung paglaki nila, may mga nababansot. Yung iba mga nabubuli. So yun yung iiwasan natin, kaya pag gaganito guys, hanggat maaari, i-harvest na kagad natin sila at ilipat sa mas magandang lagayan. Dito naman, dako naman tayo dito guys sa ating pool pond. So dito guys, kung nagbabagyo, tumaas yung tubig. Isang tip na rin guys, kapag malamig ang panahon guys, hanggat maaari, magbabaay ng tubig. Kasi pag sobrang lamig ng tubig dun sa ating area nyo, mapa-trapal pond, ma-pool pond, medyo nagkakaroon ng problema sa temperature. Kapag tumaas yung temperature at sobrang lumamig, nagkakaroon din ng cost at na-stress din sila. Lalo na kapag nagpakain pa kayo ng sobrang dami. Kaya make sure lang kapag taglamig ang panahon, huwag kayong masyadong magpapakain kapag malamig at magbaba lang tayo ng konti ng tubig. So kagaya nito, yung level ng tubig ko dito is umabot na siya dun sa pinaka parang overflow. Dapat yan mas mababa pa ng konti, kaya magbabawas pa tayo dito. And huwag din natin kakalimutan guys, isang tip din kapag tag-ulan, kapag schedule natin ang water change guys, make sure na water change pa rin tayo. Kasi usually yung mga panahon na alam niyo na tamad tayong kumilos kasi nga tag-ulan. So dapat consistent pa rin tayo sa pag-water change kasi baka nung araw na yun hindi kayo nakapagpalit ng tubig at mataas na yung ammonia is magka-problema yung mga crayfish natin. So guys, ngayon harvestin muna natin lahat ng mga craylings at pakita ko sa inyo guys. Let's go! Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. So guys, ayan, ito sa unang tank pa lang guys, meron tayo nakuha dito na kala ko konti na lang yun nandun pero marami-rami pa rin pala. So ito kasi nakasizing na to before bago ko ilipat. Kaya kung mapapansin nyo, halos magkakasame lang yung sukat nila. Tapos meron tayong isang casualty, ito na ipit. Ayan, pero marami pa tayong i-harvest guys. Ayan, pakita ko sa inyo mamaya. So guys, ito yung na-harvest natin sa pangalawang tank. Kung mapapansin nyo dito guys, lamang yung mas malalaki na craylings compared dun sa mga iba. So ang tendency dito guys, laging nagkakagawan sa pagkain at nabubuli yung mga mas maliliit, kaya hindi nakakapag-focus sa pagkain. Which is, ito ay magkakabatch lang, pare-pares lang yan ang edad guys. Ito yung sinasabi ko na kailangan lagi tayo nagsasizing no, dun sa mga craylings natin para may assort natin kung sino yung mas magkakasing size at yung mas maliliit makapag-focus sa pagkain at para sumabay din sa laki ng iba. Ayan, tapos eto guys, special tong breed ko na to.
Dahil eto guys, yung breed ng blue jeans at ng white spectre, kung mapapansin nyo, ayan o, may mga kulay na sila, maliliit pa lang. Eto, pansinin nyo, yung ordinary na anak ng mga Krailings natin, which is, ayan o, mga dark, di ba? So pansinin nyo yung combination ng kulay ng mga yan, ayan o. Mas itim to, eto may pagka white at may pagka blue. So mix kasi itong naan dito, ayan o, kung tututukan natin. So ito, mag-i-enhance pa yung kulay niyan. Para magka-idea kayo, ito naman yung semi-breeder na mga na-breed ko ng mga yan. Ayan o. Ayan, ito yung usual na lagi ko pinapakita sa inyo na mga blue jeans. Ayan, tingnan nyo yung mga clue niyan. Nakatago lang pero ayan o, ayun yung isa nasa labas. Kung mapapansin nyo yun. So, yung kulay niya, halos blue na blue. So dito naman, kailangan natin i-assort lahat ng mga female at ng male. Mapaghiwalay natin sila kasi possible na mag-breed na yan. Kaya para maiwasan yun, ililipat din natin sila ng lagayan. So eto, i-assort ko to regarding dun sa kanilang mga size. At paghiwalayin ko din yung mga blue jeans at white spectre dito sa mga ordinary na Krailings. Ayan, so marami pa tayong kukunin guys. Mamaya papakita ko sa inyo. So guys, ito sample to ng white spectre na na-breed ko. Ayan, wala pa halos lumalabas sa market nyo guys. So hindi ko lang sure, pero mas marami tayong breed nito. At dito pa lang sa ating top yard yan, ninyo makikita. So ito yung white spectre. Ito naman yung sample ng blue. Kuha tayo ng blue. Blue jeans na maliit pa lang guys, pero may kulay na siya. Ito, natatalon-talon. So guys, ito, ayan. So kung mapapansin nyo yung kulay nya, halos nagbo-blue na. So maliit pa lang to. Ito, ang edad nito ay almost mag-isang buwan pa lang sila, or isang buwan na. Ayan. So iba-iba lang yung kanilang mga size. So kuhanin pa natin yung ibang mga Krailings. So guys, dito yung buried female natin. Nakita ko dito na nasa lapag na yung mga Krailings, kaya kinuha na natin siya. So ito yung ating buried female guys. Ayan, marami ng mga Krailings dito pero maliliit pa lang. So try natin alisin yung mga anak sa kanya. Check natin. Ayan guys, oh. Ayan, ang dami guys. Ayan, so pagpag na natin dito sa ating balde, kasi nandito na tayo. Dapat ita-transfer ko pa siya, pero ayun na pala. Okay na yung mga Krailings sa katawan niya. Ayun, ang dami. Tsaka nakakalat na rin. So that's the time na pwede na natin itong kunin or i-harvest yung mga Krailings dito. Ayan. So isi-shake ko lang dito konti. Actually hindi naman ako dapat talaga nagpapagpag ng ganito. Kalimitan, yung gusto ko yung nasa lapag lang sila kusa, saka ko na lang kukunin. Kaya lang nataon na habang nagsushoot tayo, may natsyempohan tayong mga ganito. So i-ano na natin sila. So ayan, pag ganyan guys, i-ano nyo lang, i-shake nyo lang dyan sa tubig para malaglag na yung mga Krailings natin dito. Ayan, konti na lang. After neto guys, ibabalik ko na to dun sa lagayan. Ayan. So siguro nasa 100 plus din ulit yung mga Krailings niya na nandito. Ayan, konti na lang guys. Ayan, marami pa akong mga buried female guys na i-harvest ng ganito. Kaya marami tayong mga Krailings na papalakihin ulit. Ayan, meron na lang natitira na isa. Ayan. So nakakapit pa naman yung isang ano, medyo orange pa yung kulay. Ayan, nakikita nyo yung nag-iisa na yan. Babalik ko na siya dito. So yung iba, chinicheck ko dito kapag ka meron pang naiiwan. So far wala naman. So babalik ko lang siya ng ganyan. Hindi na natin i-acclimate kasi ito rin naman yung tubig niya. Ayan. Tapos babalik na natin yung hide. Ayan. And then yung mga Krailings naman natin dito. Ayan, ang dami na ito guys. Kaso mo nga lang maliliit pa yung iba. Ayan o. Dapat nga to, bigyan ko pa to ng mga at least isang linggo pa bago ko sila tuluyan talagang harvestin. Kaya lang kasi nagkakawalaan na sila dun sa tank, kaya kailangan na natin ilipat. So guys, eto meron tayong buried female dito na galing dito sa tank na to. At eto yung ating female na blue jeans na crayfish. So check natin yung kanyang belly at marami na rin tong mga Krailings dito. So check natin. Medyo aggressive tong babae na to eh. Ayan. Ito guys. Yan, meron na rin siya. Napagpag na rin din yung ibang mga Krailings dito.
Dito sa mga krillings na to, maliliit pa. Pero pwede na rin siyang ilipat. Pero pag ganito, hinayaan ko muna siya na kusa silang lumaki. At least siguro mga 1 linggo pa to bago natin i-transfer ulit. Kasi maliliit pa halos eh. Ayan, para hindi may stress. So, ito na yung mga nakuha natin na krillings. So, meron pa tayong isang tank na kukuhanin. So, bali, ito ay 6 na tab plus yung mga nakalagay dito sa unang nilapag natin. So, ayan, ito sila. Ayan, guys. Ito yung mga harvest natin. Ayan. Guys, yung dalawang female na nandito, yung bago nating nilapag, ito. So, meron ako dito yung dalawang female na nilagay, yung kaka-hatch lang natin. Tapos, kinuha naman natin yung dalawang buried female dito, sa tank na to. So, sila naman yung ita-transfer natin dun sa isolation tank natin. And then, yung bagong female na katatapos ng mag-hatch is binalik na natin dito sa mga breeder dahil mga condition na yun. So ngayon, kukunin na natin sila. Medyo nakakapagod lang yung video natin guys kasi maraming transition. So check natin guys kung gaano karami yung itlog nila dito. Yung bakanting tank na to, acclimate natin sila dito. Ganito lagi guys yung gagawin nyo kapag ita-transfer nyo yung mga buried female. Lagi pa rin tayo mag-acclimate. Ito yung female na buried female natin na galing doon. Pumipitik. Ayan siya. Ito yung mga egg guys, madami. Acclimate natin dito sa panibagong tank bago natin i-release. Alright. Ito naman guys yung pangalawang buried female natin na panibago. Check natin yung mga egg na meron siya. Ito guys, madami rin oh. Grabe, dami na ito. Siguro nasa 100 plus, 200 plus to guys. Ipat na natin para hindi may stress. Kapag meron kayong mga buried female guys, actually dapat hindi na talaga to masyadong ini-stress para hindi nila i-drop yung mga egg. Pero since kailangan natin talagang ilipat, wala tayong magagawa. Kasi nga, i-acclimate natin sila sa panibagong lagayan. So, ganito yung ginagawa ko dyan guys. So, acclimate lang sila dyan. 20 minutes bago natin i-release sa panibago nilang paglalagay. Which is, ayan, isang PVC pipe lang. And then, mag-label tayo dito mamaya ng date kung kailan natin sila hiniwalay. No? So, dito naman guys, mapapansin nyo, ayan, yung mga krillings natin dito. Mix din to ng blue jeans at white spectre. So marami yun nandito. Ito na lang yung last tank na i-harvest natin. Medyo masakit na sa balak. So ayan, marami-rami pa to. So alisin natin lahat kasi lilinisin din natin to guys para linisan natin maigi at makuha na natin lahat. Para lahat ng mga krillings natin dito is ma-i-transfer na natin doon sa ating trapal pan. Medyo inaabot na tayo ng hapon guys. Pag gabi na rin, time check tayo ay mag-aalas 6 na. So kailangan na natin makuha lahat para may transfer na natin doon. Bali, ito yung last na krillings mula doon sa aquarium natin, yung kulay blue na yun. So ito, tingnan nyo guys kung gaano kadami. Ayan. Tapos yung mga krillings natin dito, actually meron pa rito, marami pa dyan, kukunin pa natin. Ayan, so ilalagay ko muna dito sila and then after nyan, i-release na natin. So guys, ito na yung ating last na mga na-harvest na krillings. Ayan, sobrang dami, sobrang nakakapagod nyo. Kita nyo naman. Ito yung mga kalat natin. Ayan, tambak. So ginabi na tayo guys sa isang video na to. Grabe, sobrang dami ng mga krillings natin dito ngayon. Ayan. So yung mga nandito guys, i-transfer na natin dito. Siguro update ko na lang kayo sa mga susunod na video. A few moments later. Alright guys, ayan, second day natin mula kagabi. So medyo nakakapagod yung araw na yon. At yan, ngayon nag-uulan-ulan pa rin. Makita nyo basa dito sa ating top yard. So dito guys, nalipat na natin lahat ng mga panibagong batch ng buried female natin. At na-separate na natin. Water change na rin natin sila. So all as good na itong mga to. And then dito naman sa area na to guys, nag-ship tayo dito ng panibago natin mga breeders. Kung makikita nyo dito guys, ayan sila. Naglagay tayo ng mga panibagong female, mga nag-hatch nung nakaraan, tin-transfer na natin dito. So dito naman guys sa ating pool pan, kung makikita nyo, ayan guys, marami rito yung mga nakatambak yung mga crayfish natin dito sa sulok. Tapos yung ating mga blue jeans at white spectre na mga krillings is na andito na. Ayan, nilipat natin sila guys. So pansamantala, ayan muna. Tapos yung naandito guys, bakante, lilinisin pa natin. And yung mga krillings natin, siguro yung mga nandito guys is more or less mga nasa 600 plus na krillings yung naandito. Totally ito mapapansin guys yung mga krillings natin dito kasi nga yung iba halos maliliit pa, pero may mga makikita na kayong pailan-ilan dun sa dulo. Ayan.
Ayan, so nakapalibot sila dyan guys, marami. Tayo natin and going forward tayo dito sa mga ilang buwan na pagpapalaki natin sa kanila. At panigurado, mabilis naman lumaki yung mga yan. So maglalagay ako dyan ng pagkain nila sa mga susunod na araw. Ayan. So guys, ayan, may bumisita sa ating top yard si Sir Lito, galing pa to ng Paranaque, sir, na. Ayan, so nag-avail sa atin si Sir. Siyempre, dahil bumisita dito sa ating top yard, meron tayong pa-preview sa kanya. At sa lahat ng mga bibisita rito guys, punta kayo dito, ako nang bahala sa preview sa inyo. So sir, baka may gusto ka na lang i-shoutout. Shoutout sa asawa ko na muntik na ako hindi payagan. Na bumili. Ayun o. So kahit maulan guys, bumabagyo pa rin. Pero yun, sumadya sa atin sir. Sir, maraming salamat sir. Thank you, thank you. So yun nga guys, so sana meron kayo napulot na idea at mga tips dito regarding sa ating vlog na ginawa. So basta guys, lagi nyo lang tatandaan regarding sa mga mortality, yung mga pagkabansot at yung mga cannibalism. Ang importante lang dyan guys, stunning hides doon sa ating mga setup natin. At iwasan natin yung pag-overfeeding, lalo na pagka malamig yung panahon. Ganun din, dapat pinaka-importante sa lahat, mag-sizing tayo regarding dun sa mga size ng mga batch na napapaproduce natin, kasi para maiwasan din yung mortality at cannibalism, lalo na kasi sa krillings mas mabilis ang mortality dyan at mas mabilis kasi rin silang nagbumolt, kaya yung kalimitan yung iba, yung mga fast grower dyan, nabubuli yung mga mas maliliit at hindi nakakapag-focus sa pagkain. So yun lang guys. At sa mga nagpaplano at gusto mo bisita dito sa ating top yard guys, open tayo palagi, basta mag-message lang kayo kapag bibisita kayo dito guys. It's either 7 AM ng umaga, pwede tayong tumanggap ng bisita until hanggang 6 or 7 PM ng gabi. Located lang ako guys sa Dasmariñas, Cavite. Sa mga gusto mag-drop by, mag-pick up at magpalalamog, tumatanggap din tayo guys. So marami tayong available na crayfish ngayon. Meron tayong trio, bulk order, quadro, etc. Marami guys. So maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at walang sawang tumatangkilik na ating vlogs. Mag-ingat kayo lahat guys, maulan, bumabagyo ngayon at stay safe kung nasa man kayong lugar at salamat sa panonood. So marami kayong matututunan sa ating mga video. Marami tayong ginawa dyan. So browse lang kayo ng browse guys at check nyo lang dyan guys regarding sa pag-aalaga ng crayfish. At ayun nga guys, kung bago ka pa lang sa channel ko at mahilig ka sa fish keeping content sa lahat ng pets na pwede nating alagaan, please like, share, subscribe. Click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Again guys, ingat kayo. Maraming salamat. God bless. Until the next vlog. Peace, let's go.